Hi guys! Mumbag, mumbag tayo. Matagal na din ako namumbang. So, mumbag tayo guys. Huwag na magkamili ng mga burgers. Napakaraming nakatulong sa kanyang PlayStation. Very impressive naman ang storage. Na problema, wala na nakatulong. As RJ, he was very impressive in his debut instead. Napakaraming nakatulong sa kanya. Ano ba to? It has a unique blend of Ano ba? Ulam ko ay ikaw. sa mga lalaki naghahanap ng pamumutsyan kung ayaw nyo mas... Itong part of the game, kailangan ko nagpagpihan. Ready sa siya. Morning guys! So ayan, pakita ko lang sa inyo yung pag-unbox ko nitong favorite set ko ng Jo Malone. So yung favorite set ko is cashmere sa kayang connected. Ayan, galing yan sa panita ko. Subscribe to Shopee VIP. I get 20% off every day. Lahat na nabibili mo ay may free shipping. Ang simbahan ang kumakalinga sa atin kapag tayo ay natatakot. Pero kakaiba ang simbahang aming nakita dahil imbis na mapanatag ang iba, kaba at hilakbot ang kanilang nararamdaman. Bakit nga ba kinatatakutan itong lugar pa naman na banal? Alamin natin ang misteryong bumabalot sa simbahan ng kababalaghan. Mahigit 100 taon nang nakatayo ang kapilyang ito sa Barangay Balayong, Malolos, Bulacan. Takbuhan ng mga gustong magdasal at magnilay. Pero sa likod ng tahimik at payapa na lugar dalanginan, nakakubli pala ang nakapanghihilakbot na mga kwento ng kababalaghan. Anong misteryo ba mayroon ang kapilya ng Santa Cruz? Taong 1903,
Nang itatagang kapilya ng mga unang residente ng Barangay Balayong na pawang mga magsasaka. Palaging dinadagsa ang kapilya ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar tuwing Semana Santa para sa tradisyonal na pabasa. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbago ang banal na imahe ng Kapilya Santa Cruz. Isa sa mga tagapangasiwa ng kapilya si Beng. Mahigit 30 taon na siyang deboto ng simbahang ito. Mula pa noong 10 taong gulang pa lamang daw siya, nakaugalian na niyang mag-alay ng bulaklak sa Birhen tuwing Flores de Mayo. 2018 nang siya'y maging Hermana Mayor sa kanilang fiesta. Kaya madalas ginagabi siya noon sa simbahan para maghanda ng mga gagawin sa okasyon. Minsan daw habang nagkakabit siya ng kurtina, bigla na lang nakaramdam ng panlalamig si Beng. Laking gulat ng ginang kasabay ang pangingilabo nang tumambad daw sa kanya ang isang batang babae na lumulutang. Kinikilabutan ako. Eto, naninindig ang balahibo ko. Lumalaki yung ulo ko, etong buhok ko, pakiramdam ko, nakatayo lahat siya. Kaya sabi ko, iba na to. Hindi siya normal. Kasi ang bata namin kasama ay nasa labas, nagagawaan, yung iba nandito naglalampaso. Naulit pa raw ang nakakakilabot na karanasan ito ni Beng. May isang pagkakataon pa na habang nag-aayos siya ng bulaklak sa altar ng mahal na Birhen, walang ano-ano'y may nasulyapan siya sa may gilid ng kusina ng kapilya. Isang white lady. Kasi lumalaki yung ulo ko nung oras na yon. Sabi ko, ay, ayoko nakakuto tingnan. Mahaba ang buhok niya, maputi yung damit niya, kasi nakalutang siya. Gusto mong tumakbong may himatay ka na hindi ka makakaalis dun sa kinalalagay mo. Kasi yung ganito, iba yung pakiramdam mo na talagang maninindig yung balahibo mo. Madalas din daw mapansin ni Beng at ang kanyang mga kasama na nagagalaw o di kaya nawawala ang mga gamit na naligpit na, gayong wala namang ibang tao doon. Ibang gamit na nilipat, halimbawa inanap namin, wala doon, hindi makita. Na doon naman sa kabila, napupunta rin sa kabila. Minsan talagang hindi po namin makita. Pag hindi namin makita, kung kailan hindi namin hinahanap, doon naman namin nakikita. Tila pinaglalaroan sila ng kung sinong hindi nila nakikita. Ang lay minister at tagapangalaga ng kapilya na si Mang Tony, na siya ring tagasara ng pintuan sa simbahan. 20 taon na nagsisilbi sa kapilya si Mang Tony. May kwento rin ang katwa na kanyang naranasan. Ngayon na biglang dadaan ka. Yun lang naman sa likuran ko, hindi lang adungi ako sa likuran. Sa kwarto na yun, sa Persia Prestige. Minsan daw, habang lumilibot siya bago umalis, may narinig siyang ingay sa loob ng sakristi. Nang puntahan ni Mang Tony ang pinagmumulan ng ingay, bigla na lang daw ibinato sa kanya ang ilang gamit sa loob. Laking takot niya dahil wala katao-tao sa silid. May kakaibang karanasan din si Dre, miyembro ng isang samahan ng simbahan. 8 taon pa lamang daw si Dre ay laman na siya ng kapilya, lalo na kung panahon ng katisismo tuwing Mayo. Nag-aayos daw sila ng karosa para sa fiesta nang biglang namatay ang ilaw. At biglang lumamig ang paligid na tila may kakaibang presensya ang pumasok. Ang estudyanteng si Erica ay nakakatakot din karanasan. Bata din po yun. Maliit.
na anino. Dumadaan po siya palagi. Kwento pa ng mga taga-barangay Balaan kahit daw sa paligid ng pamilya ng Santa Cruz, may mga nagpapakita ng mga nilalang na nakakapagilakbot. May nagpapakita raw na paring takot ang ulo. Kaya ang ilang residente doon takot nang dumaan pag 10 oras na ng gabi. Araw po kasi, ang kasabihan, pwedeng sundo dahil po may namatay. Ang namatay po ay fisherman. Paano nangyari na ang isang banal na lugar na tulad ng isang simbahan ay maaari palang pamugaran ng mga kaluluwang ligaw na hindi makarating sa kanilang paroroonan? Habang kumukuha ng video at nagsasagawa ng interview ang Rated Corina sa kapilyang ito, ay nagpakita sa isa sa aming kasama ang isa daw nilalang. Ano naman ang nilalang na ito? Bakit sila nagpapakita at nagpaparamdam sa simbahan? Ang kasagutan sa mga katanungan sa kwento ng kababalaghang ito sa simbahan ng Santa Cruz, malalaman na sa pagbabalik ng Rated Corina. Alamero kayo! Kapag sinabi ko, kailangan, totoo, walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko. Effective. Subukan ang iyong boses. Magre-rekomenda ang Star Maker. Pagkat po kasi nanganak na lalot back itong manugang ko sa simbahan, tsaka anak ko. Eh yung anak ko, narinig niya, may mga batang naghahabulan. Eh, meron po kami batang nakita. Ano ko po, uy, ba kayo naglalaro ng gabi na? Nasaan ba yung mga magulang niyo? Tumingin lang po siya sa akin. Tapos kinuha yung bola, bigla pong naman. Napansin naming balisa ang aming ini-interview na si Brother Cedric. Yun pala, nagpakita daw sa kanya ang isang lalaki habang kausap namin siya. May nakita kasi ako dun sa mismong pintuan ng chapel na ito na nakatayo na may hawak na tungkod. Para bang tumatawag siya or nag-aanyaya siya. Ang misteryo sa simbahan, mayroon daw pwedeng pinanggalingan. Ayon kay Barangay Captain Ronald Bulaong, may mga bangkay daw na itinapon at inilibing noon sa katabing lote na kinatatayuan ng kapilya ngayon. Nakagista nung araw, parang puro sa bisita nililibing yung mga bata. Kaya dyan na ililibing dati yung mga sanggol na namamatay. Wala namang kasing masyado pang hospital dito nung araw eh. Tapos nga puro bukid. Kaya ang isa doon sa nagpapanganak kasi dati, yung lola ko, siya yung kamadro na halos siya yung nagpapaanak dito sa buong barangay ng Balayong. Para mas maliwanagan ang lahat sa kababalaghang ito, sumangguni kami sa isang kinikilalang paranormal expert para malaman kung anong mga nilalang ang umano'y gumagambala sa kapilya at bakit sila namamalagi dito. Dito medyo bagalan natin. Sa paglilibot ni Tony Suvega, maraming nilalang daw ang nagpakita sa kanya. Alamero kayo! Lolo, sandali po. Isa lang po itong paglalahad ng katotohanan ng lugar ninyo. Hindi po kami nakikialam, Lolo. Pasensyahan nyo na kami. Pagpasensyahan nyo na kami. Huwag po kayong mag-alala. Matatapos na po yung ginagawa namin. Huwag po kayong mabubugnot. Hindi po ba nakakabawas ng kabanalan ng isang simbahan? Masasabi ko na hindi yun makakabawas kung hindi makakadagdag pa ito kasi dinadayo siya ng mga engkantado na puti
Kung hindi sila dinalaw ng mga engkantadong puti, the lesser naman. So ito po ba yung mga kaluluwang ligaw na hindi po tinanggap sa langit at ngayon nandito sila sa lupa? Tama ang sinabi mo. Mga kaluluwang gala ang tawag. Mga kaluluwang gala sila at sila ay kumbaga sa expired na siya ng ganitong panahon. Hindi siya umakyat ng langit. Earthbound ka. Ayun. Maraming earthbound souls doon. Ito'y nagiging daan lamang na, sabi nga, Tawag. At ngayon nandito sila sa lupa? Tama ang sinabi mo. Tayo siya ng mga engkantado na puti. Kung hindi sila dinalaw ng mga engkantadong puti, the lesser naman. So ito po ba yung mga kaluluwang ligaw na hindi po tinanggap sa langit at ngayon nandito sila sa lupa? Tama ang sinabi mo. Mga kaluluwang gala ang tawag. Mga kaluluwang gala sila at sila ay kumbaga sa expired na siya ng ganitong panahon. Hindi siya umakyat ng langit. Earthbound ka. Ayun. Maraming earthbound souls doon. ito'y nagiging daan lamang na, sabi nga ay, sa ating mga mananampalataya ay talagang ito ay way na kung saan ay sa buhay po natin eh talaga napakahalaga na lang ng malasakit natin. So, lalo na sa ganitong mga lugar, meron talagang hindi tayo nakikita at meron naman tayo nakikita. Kaya napakahalaga na tayo ay gumagalang, respeto at nagbibigay ng paggalang sa isang lugar. Kathang isip man o totoo, patunay lang ang mga bagay sa mundo na mahirap talagang ipaliwanag kahit pa sa mga banal na lugar. Pero umaasa ang mga residente dito na sa kanilang patuloy na pagdarasal at patuloy na pananampalataya. Ang mga kaluluwang ligaw at hindi makakawid sa kabilang buhay ay makakahanap sa wakas ng katahimikan at katarungan. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo.